Capricorn, hello. Ito yung reading mo for June 25 to June 30. Thank you so much Capricorn sa iyong support. Kung ikaw ay nag-like, follow, subscribe na, like ka nanonood ng mga readings natin. Maraming salamat din sa mga laging nag-a-avail, mga personal readings, yung mga nag-avail ng subscription sa FB, nag-avail ng membership sa YouTube. At para naman dun sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, subscribe. About personal reading services, yung mga balak mag-book, mag-inquire, hanapin nyo yung details nakasulat sa description below. Diyan lahat ng kailangang malaman. No? Overall energy mo, Capricorn, is have faith in your dreams. Ito ay ibig sabihin yung hindi mo susukuan yung iyong yung mga dreams, no? Huwag ka basta-basta mag-give up kasi kung ano man yung situation na hinihintay mo, it's already taking shape, no? Ibig sabihin malaki yung possibility na na mangyari na yan, matupad na yung hinihintay mo. Kumbaga, it's just a step na lang. It's just a step na lang bago yung pinaka inaabangan mo. Okay? Everything will be okay. So, as long as mapapanatili mo yung faith mo dyan. And also, keep working towards whatever itong gusto mong mangyari. No? Kumbaga, hindi lang tayo aasa, hindi lang have faith. Siyempre, kailangan we keep working para ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve. Okay? Tsaka mag-focus ka doon sa kung ano ba talaga yung goal mo. No? Bigyan mo ng work hard towards your goal and then mag-focus ka doon. Tsaka hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita pa sa ngayon yung mga palatandaan doesn't mean na hindi ito nagmamanifest. No? Pwedeng OTW, on the way na yan sa'yo. Okay? At saka don't look back, huwag mo nang intindihin yung past, yung mga distractions. Importante is to stay focused dito sa present situation and mag-move forwards, no? Kailangan mo ring maging patient sa pag-aabang pero it will soon unfold, no? Kung ano yung mga inaabangan mo, yung mga gusto mong mangyari. Okay? A personal issue reaches resolution. So, ito yung situation, ang ganda. Kung ano mang problem meron, ano mang issue yung binabanggit dito, it will soon be cleared away. No, masusolve at masusolve din yung issue na yan, yung problema na yan. Okay, so this is a very intense energy. No, pwedeng magkaroon ng mga heated arguments, mga heated na situations. Kasi Cancer is a very emotional sign. By the way, may Cancer energy, baka may nakaka-deal ka na Cancer dito. Okay. So, very intense ang feeling. Ang feelings dito ng mga tao, whether ikaw yan or yung mga tao nakaka-deal mo, there is some kind of explosion pagdating sa emotional. Okay? It's also important na maging aware ka or maging sensitive din sa ibang tao, no? Sa feelings ng ibang tao. Kasi pwedeng may mga tao na overly sensitive. Pwedeng ikaw to, no? Pwedeng this is your energy or kung may mga tao man sa paligid mo. No? Kasi this is the situation card eh. Ibig sabihin, you're dealing with emotions. Whether emotions mo to or emotion ng ibang taong involved dito sa situation. Okay? So, importante dito is maging sensitive, no? O towards yung feelings ng iba rin.
Okay? So, pwedeng may mga ewan ko, pwedeng may mga family issues. Okay? Saan mo yan? Baka isa yan sa mga pwedeng mangyari. Pero ang dito is, ang maganda rito, kung ano nga yung issue na yan, ano mang yung challenge na yan, is now coming to an end. Yun naman talaga yung indication na itong barahan na to. Minsan, lumilitaw to pag ina-advise ka na huwag kang masyadong maging sensitive, emotional, or too clingy. No? Believe in the impossible. Wow! Pag sinabi nating believe in the impossible, meron something na mangyayari. Hindi mo inaakala na posible pala. No? Posible palang mangyari yun. Okay? Hindi ko masabi kung positive or negative to, pero nakalagay siya dito sa iyong challenge. Okay? Pwedeng pwedeng yun na nga, pwedeng yung challenge yan, yung problema or yung issue na tinutukoy dito na hindi mo ina-expect na anytime pwede pala mangyari yung mga ganun, no? Kasi nandito siya sa challenge card mo. Basta expect mo na lang na lahat ng bagay pwede mangyari. Step out of your comfort zone. Stepping out of your comfort zone, Capricorn. So, ibig sabihin, ito ay maglalakas loob ka. O kung dati, ayaw mo mag-try. No? Pero ngayon, iba na. Iba na yung attitude mo. Mas ka na ngayon, mas goal-oriented ka, mas malakas yung loob mo, mag-try. Yan. So, maganda rin naman yun kasi na-explore mo ano yung mga kakayahan mo, ano yung pwede mong ma-achieve, no? Kumbaga, hindi ka limited sa ganito lang. Ibig sabihin na na willing ka na makipagsapalaran, no? Para sa success, para sa growth. It's time to take action, okay? Merong na nga yung signs kanina. Ayan, may Cancer energy. Meron ding Aries energy. Time to take action. Saktong-sakto. Di ba? Ayan, willing ka na nga ngayon mag-try. No? Lalakasan mo na yung loob mo. Leaving your comfort zone. Kaya ngayon, ayan, ito na yung action. So, ibig sabihin, mas malakas loob mo, mas marami kang magagawa. Okay, mas mataas yung chances mo na maging successful. New Moon in Pisces. Okay, may sumulpot na another sign, Pisces naman, no? Meditate and contemplate. Okay, ito yung mga time na kapag hindi mo alam yung gagawin mo, may magulo isip mo, hindi mo alam ano yung pinaka mabuting gagawin. No? Ito yung time na dapat kang mag-pray. Ayan, pray, ask for guidance, mag-meditate, i-contemplate mong mabuti yung sitwasyon mo. So, okay din to, makakatulong din to, hindi yung lang, ano ba tawag doon, yung kaysa gagawa ka ng decision or action na hindi mo napag-aralan, pinag-isipan, or pinagmuni-munihan. Siguro, ang ibig sabihin nitong card na to, kung magmamadali, or kung meron kang mga major decision, action na gagawin, changes, especially, kalimbawa, lalo na kung hindi lang ikaw yung taong involved, mas maganda talaga na ipag-pray mo, i-meditate, i-contemplate mo muna mabuti. Ito rin ay isang sign na dapat pakinggan mong mabuti yung feelings mo. Okay? Allow your feelings to flow. Pakiramdaman mo munang mabuti. Sabi ko nga kanina bago ka gagawa ng major decision.
I-ano mo muna, pairamdaman mo rin muna yung sarili mo. Mag-pray, mag-meditate, mag-contemplate, alamin ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo tungkol dito. Okay? Ano pa? What's next? Tingnan natin what's next. Taurus, okay? May sumulpot na Taurus. Prosperity lies ahead. Okay, sabi dito sa about this card is mag-focus ka. Mag-focus ka on your finances. Kumbaga, ito yung period na magiging comfortable yung pamumuhay mo. Kung magiging kung magiging wise ka sa pag-handle ng iyong resources ng kabuhayan, ng pera. Okay? This is the time na kailangan mong mag-work to create the money you want. No? Para, alam mo yun, para mabuhay ka dun sa gusto mong lifestyle, syempre. No? Kung gusto mo maging comfortable yung buhay mo, kung gusto mo maging ganito, ganyan, syempre, yun, pinaghihirapan. Okay, pero there is an indication ng prosperity na paparating sa iyo. So ito yung period na na ikaw ay may-enjoy mo yung maginhawang pamumuhay kasi meron kang sapat, no? Para sa mga pangangailangan mo, which is yun yung mga pinaghirapan mo. Course, syempre, ang pera, di naman nahulog sa langit yan, di ba? Yun naman yun eh. Ibig sabihin, kung naging komportable man yung buhay mo, either pinanganak ka talagang maswerte na nakahiga ka sa pera, pero alam mo yun, lahat ng bagay pinaghihirapan. Kung hindi mo man pinaghirapan yan, pinaghirapan ng magulang mo yun. No? Pinanganak kang nakahiga sa salapi, hindi mo yun pinaghirapan nila yun. Okay? At kung halimbawa, iniwan ka nga ng kayamanan, kung hindi ka naman marunong mag-manage nung finances mo, maubos din yun. Okay? Kasi ito yun, kung anumang prosperity yung paparating sa'yo, Capricorn, you deserve it, lalo na kung pinaghirapan mo talaga at lalo na kung sa mabuting paraan galing yan. At ang iyong outcome card is Balsamic Moon. A time for healing. This is a time for fixing things, recovery, improvement. So, itong healing na to, pwedeng sa head, pwede ring hindi. Ito na yung period na yung nanunumbalik na yung lakas, nakakabawi na uli. Kung nadapa ka, gano'n ka ng krisis sa buhay, dumaan ka sa pagkakasakit, dumaan ka sa trauma, ibang bagay, kung ano man yung nagre-relate para sa iyo. Ito na yung period na nagre-regenerate, nagre-recuperate. No? So, ito ay magandang sign. Especially sa mga nagkaroon ng yung problem sa health. Okay? Kuha pa tayo ng tarot cards. So, ang daming signs dito yung mga nakikita ko, Aries, Taurus, Pisces, Cancer. Ayan. Messenger of Air. Okay. May air sign na pumasok, no? Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, this is someone who is very curious. Either ikaw, nakikurious ka about something, or someone who is very
Ano ba to? Very, very eager to learn. Someone who is parang naghahanap siya ng information or nagre-research. Yan. At saka, someone, it could also mean na someone is spying. Whether ikaw, spying on someone, or kung sino man itong air sign na to, spying on you. Okay? Naghahanap to ng info. Naghahanap ng butas, kung negative, yan. Naghahanap ng mga pwede niyang gamitin against you. Kung negative, okay? So, yan, merong taong parang very, nagmamasid sa iyo. Or ikaw, kung ikaw yung gumagawa niyan. Okay? Could be na makareceive ka ng importanteng message na makakasagot doon sa iyong curiosity or doon sa gusto mong malaman. Okay, this is a sign ng message or communication din. Minsan okay, pumasok sa isip ko. Someone who is parang walang control, yung bunganga niya. May pagkataklesa, someone na pwedeng walang preno yung bibig, kung ano-ano yung nasabi, pwedeng judgmental, pwedeng padalos-dalos doon sa sinasabi niya, hindi niya pinag-iisipang mabuti. Someone who is medyo hindi maingat magsalita. Okay? The Empress card, this is a card of abundance. Wow. So, possible, no? Possible, abundance, marireceive mo. Hindi ko alam kung meron kang gustong i-create, pero this is an indication ng ibig sabihin, very, andun ka sa state na, very imaginative ka, dami mong naiisip gawin. And possible din na meron ka talagang, makreate kung ano man yung gusto mong gawin na yan. No? This is something coming to fruition. A baby, pwede rin, an indication of pregnancy or may baby na paparating. Pag sinabi natin coming to fruition, meron something na magbubunga, malapit nang magkaroon ng result, no? Ito yun. Okay. Ito yung period ng pagiging, productive. Productive, marami kang magagawa. No? Or may mga aanihin ka. Ayan, no? Harvest time yan, harvest time. Tapos, meron ka ring 10 of water. Wow! Ito ay maswerteng card. Ito ay card ng harmony. Pagiging happy, pagiging contented, pagiging at peace. This is a happy card. Whether ikaw or kasama yung mga loved ones mo. No, itong card na to is all is well. Parang sun card ito eh. Kumbaga kung ano yung mga needs mo will be met and that will come to you easily and effortlessly. And magiging very happy ka. This is also an indication na sinishare mo yung happiness mo sa ibang tao. No? You feel happy, you feel fulfilled, you feel complete. No? So this is a card ng happiness, contentment, and blessings. Tignan pa natin, ano pa yung closing message para sa iyo. Closing message mo, embrace what is. Wow, ang ganda naman netong card mo. Ibig sabihin, may paparating sa iyo. You're about to embrace something. Okay? Everything is happening for you, not to you. Okay? Kung ito ay magandang bagay, this is something na this is something na talagang ikaka-happy mo. Di ba sabi ko may kaka-happy ka dito? Pero kung ito ay, halimbawa, challenge, no? Na lang, isipin mo na lang na nangyayari
hindi, alam mo yun, this is happening for you, not to you. No, yun na lang yung isa-isip mo. Okay? Siguro may mga bagay na ano, yung mga bagay na wala tayong magagawa kundi tanggapin mo na lang. Gano'n naman yun eh. Hindi naman may mga nangyayari sa atin maganda. Siyempre, mas madali tanggapin. Pero minsan pangit. Pero kailangan mong tanggapin. No? Parang yung death card, parang ganun lang. Okay? Pero, yan. Kung meron man paparating sa iyo, positive man ito or negative, no? I-embrace mo na lang ito. Surrender and embrace kung ano man itong paparating sa iyo. Okay? So, ito yung mga na-pick up ko energies. Sana makatulong to. Sana nagustuhan mo yung reading ko for you, Capricorn. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care. Good luck. Babush.